Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alan-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y kanyang buhay? Anong may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Higit nating nababatid at nararanasan ng pag-asa kapag may mga taong kumakalinga at umaaruga. At yan ang tema sa ika-4 na araw ng nobenaryo, si San Roque na mapagkalinga. Saan nakuha marahil ni San Roque ito? Sa isang magandang karanasan ng kanyang kabataan, na kung saan sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, puspos ang karanasan niya ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya hindi nakapagtataka, hindi mahirap sa kanyang talikuran ang rangya ng kanyang buhay. Ipabili at ipamigay ang kanyang ari-arian at maging peregrino para masundan ang ehemplo ni San Francisco ng Assisi. Kaya't sa kanyang pagiging peregrino, siya'y naglakbay patungo sa Roma. Yan ang ipinapahayag sa atin sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, na kung saan si Moises, bago pasukin ng bayang Israel ang lupang pangako, anong sabi ni Moises sa kanyang mga kasamahan? Nasaksihan o nabalitaan na man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig, na kung saan ang Diyos na ito, sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamagitan ng pakikipagsubukan sa kapangyarihan at kababalaghan sa digmaan. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayong walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sino ang Diyos na nagsalita ng harapan sa tao at nagpakita ng Kanyang presensya sa pamamagitan ng apoy at ulap na nakipaglakbay sa inyo sa disyerto? Nilitanya ni Moises ang mabubuting gawa ng Diyos sa bayang Israel at hinamon niya sila. Dahil dito, ang katapatan sa iisang Diyos ay dapat mapa sa inyo. Ipinababatid ni Moises sa bayang Israel ang mapagkalingang gawa ng Diyos sa kanilang buhay, na wag itong mawaglit sa kanilang isipan, upang ang pagiging tapat sa Diyos at mapagkalinga sa kapwa ay kanilang magawa at maisakatuparan. Ito rin ang susi na iniiwan sa atin, na sa pagsusuri ng ating sariling karanasan, hindi natin maitatanggi na napakaraming mga pangyayari sa ating buhay ang hindi natin inaasahan
Subalit sa kagandahang loob ng Diyos, ang lahat ay naganap hindi sa abilidad na ating taglay, hindi sa katalinuhan, hindi sa ating mga impluensya, kundi masasabi natin, dahil sa Diyos at bunga ng kanyang kagandahang loob, ito ang magpapaalab sa atin para tumugon sa Kanya at maging mapagkalinga rin sa iba. Lagi po nating aalalahanin, faith is our human response to the initiative of God. Yun po ang pakahulugan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtugon sa Diyos na unang gumawa ng hakbang. Kaya tayo nananalig, dahil nakita natin ang nag-aalab niyang pag-ibig. At yun ang pakiusap ni Moises sa bayang Israel. Huwag niyong kaliligtaan ang mabubuting gawa ng Diyos sa inyong buhay. At hindi lang naman sa nakaraan, hanggang sa kasalukuyan. At kapag lagi na itong nababatid, tayo'y patuloy na mananalig at tayo rin kakalinga sa mga nangangailangan upang sa gayon ang gawang kabutihang ito ay magparanas din ng presensya ng Diyos sa ating kapwa-tao. At yun ang naranasan ng maraming mga taong nakadaong palad ni Roque na naging sanhi ng kagalingan. Dahil sa nag-aalab na karanasan ni Roque sa mapag-ibig ng Diyos, naging mapagkalinga siya sa iba. At tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Minarapat ni Roqueng talikuran ang yaman ng daigdig. At ano ang naging ganti ng Diyos? Ang bawat tao'y kanyang gagantihan, batay sa kanyang ginawa. At ang ginawang kabutihan ni Roque ay hindi nawaglit sa Diyos. Kaya naman ang kabanalan, ating magpahanggang ngayong kinikilala sa ating mahal na patrong si San Roque. Kaya po wag nating iwawaglit sa ating isip ang mabubuting gawa ng Diyos sa ating buhay noon at magpahanggang ngayon. Yan ang gatong natin para manalig. Yan din ang gatong para manatili tayong talikuran ang ating sarili at maglingkod sa iba. Kumalinga sa iba. Sapagkat ang hinahangad natin gantimpala, hindi makalupa, kundi gantimpalang makalangit na alam nating tanging ang Diyos ang makapaghahandog para sa atin. Kaya po sa ika-4 na araw na ito, si San Roque ay walang iba kundi halimbawa tuwaran ng pagkalinga. Nagmumula ito sa malalim na karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo rin magiging mapagkalinga kapag hindi nawaglit sa ating isip ang mabubuting gawa ng Diyos sa ating buhay. Wala tayong magiging katwiran para gumawa ng mabuti sa kapwa kapag lagi nating nababanaag at naaalala ang mabubuting gawa ng Diyos sa akin. At sa dahil doon, gagawa ako ng kabutihan para sa ikabubuti ng iba. Kaya hilingin natin sabi ang banal na pagdiriwang na ito upang lagi nating namnamin ang kabutihan ng Diyos na ipinakikita ng ating kapwa sa atin. At kapag lagi na itong nagugunita, laging may dahilan para gumawa ng mabuti sa kapwa, para maging instrumento rin tayo ng pagkalinga ng Diyos sa iba. At kapag ginagawa natin ito, lagi-lagi, may isang Diyos na hindi makakalimot
ng mabubuting gawa natin ang gaganti, hindi lang ng biyaya sa lupa, kundi ang makalangit na pagpapala na tanging Diyos lamang ang makapaghahandog sa bawat isa sa atin. Si San Roque, huwara ng pagkalinga. Tayong lahat, naway maging kalarawan ni Roque upang mapalaganap natin ang pag-asa sa mundo dahil may mga taong kumakalinga magpahanggang ngayon sa gitna ng hirap at mga hamong dinaranas sa ating mundo. Let us be agent of hope by being caring and loving to other people because our God never stops caring and loving us in the past, up to the present, and up to the future. May gantimpalang nag-aantay sa taong mapagkalinga noon, ngayon, at magpakailanman. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga nanguna sa ating nobenaryo sa ika-4 na araw na ito, ang sambayanan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario na binubuo ng Barangay 61M at 61A. Kasama ang kanilang mga barangay officials, maraming salamat po. Gayon din ang samahan ng El Shaddai, Konfradiya ng Jesus Padre Nazareno at Balangay ng Inang Soledad. Salamat po sa pangunguna sa ika-4 na araw na ito. Muli inaanyayahan tayo upang maging daan ng pag-asa, ang paglingap at pagkalinga ay dapat nating isagawa. At kapag tayo nahihirapan ng gumawa ng kabutihan at natutuksong gumawa ng masama, balikan lang natin ang mabubuting gawa ng Diyos sa ating buhay. And when we rooted ourselves on the goodness of God every day in our lives, there is always reason to do good for other people. Kaya kapag pinanghihinaan ho tayo ng pananampalataya, ang isa sa mga dahilan ay ang ating kawalan ng pag-alala sa mabubuting ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya bawal ho sa Kristiyano ang may Alzheimer at demensya. Yung mga nakakalimot. Ibig sabihin, lagi tayong aalala. Kaya nga po, madalas kong sabihin, tayo nagsisimba hindi para tayo pagpalain. Nagsisimba tayo dahil pinagpala na tayo ng Diyos. Amen? Amen. O ayun. Kaya ho, ang pagsimba natin, hindi paghingi ng pagpapala. Nagsisimba tayo dahil mulat ang ating mata. Pinagpapala tayo ng Diyos noon, ngayon, at Kailanman. sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Pumayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.